When you say qualified, ibig bang sabihin nito perfect ka? Kaya ka naging qualified? Ibig bang sabihin nito laging tama ang ginagawa mo? Kaya ka naging qualified? Ibig bang sabihin nito matalino ka? Kaya ka naging qualified? Sa standard ng daigdig, yes. Ganyan po. Halimbawa, sa school, from June to March, ganyan po sa amin noon, wala pang pandemic. From June to March, you perform well, topping the examinations, topping the quizzes, you will end up the valedictorian. Amen? Abay, dapat lang po. Alangan naman po yung obs-obs ang gawin natin valedictorian. Abay, hindi naman yata po pwede yaon. Pero, mabibigla po kayo pag sasabihin ko, sa mata po ng Diyos ay hindi po ganyan. Let me cite you an example. Kilala niyo si Abimelech, hindi ba? Abimelech, pagano yan eh. Hindi naman mananampalataya yan. Okay. Yang si Abraham nagsinungaling kay Abimelech sapagkat itong haring ito ay nagandahan kay Sarai, kay Sarah. No? Nagsinungaling si Abraham dyan. Sabi niya, hindi ko naman nasawin. Ganon. So, Abimelech was lied upon by Abraham. Di ba? Ngayon, tignan natin yung standard. Sino nagsinungaling? Si Abraham. Hindi ko sinasabing maganda magsinungaling. It's an evil deed. It's not a good deed, actually. It's a sin. And who is Abimelech? A pagan king. Natakot si Abraham kaya siya nagsinungaling. So mag-iingat din sa takot. Sa sobrang takot, nakagawa tayo ng mga maling desisyon. Natakot siya dito kay Abimelech dahil hari nga si Abimelech. Nagsinungaling siya. And then, itong si Abraham ay pinaburan pa rin ng Diyos sapagkat si Abimelech ay nagkasakit. Hindi po ba? Pero tanungin ko po kayo, nung nagkasakit si Abimelech, di ba? Sino ang ginamit ng Diyos? Actually, ang Diyos na yan, si Jesus Christ. Hindi pa nare-reveal sa flesh. Siya po yan. Sino ang ginamit ni Jesus? Kasi ako, I love using the name of Jesus. Sino ang ginamit ngayon ni Jesus upang pagalingin si Abimelech? Again, tatanungin ko kayo, unang-una, sino ba ang nagsinungaling? Sino yung pinagsinungalingan? Who was being lied upon to? Hindi ba si Abimelech ang napagsinungalingan? Sa standard ng mundo, mali yung nagsinungaling. Ang tama doon, si Abimelech, kasi pinagsinungalingan siya. Pero yung favor ng Diyos, na kay Abraham eh. Kaya tignan ninyo, tanong ko, balik yung tanong, sino ang ginamit ngayon ng Diyos, ni Jesus Christ, para pagalingin si Abimelech? Si Abraham. Yung nagsinungaling, yun pa ang ginamit para pagalingan yung pinagsinungalingan. Okay? Hindi ko sinasabing nagkukonsinti ang Diyos sa kasalanan. Of course not. Simple. Sa Panginoon, ganito lang po yun. Kahit nagsinungaling ka, Abraham, kaya kong i-turn yan. Kaya kong i-turn yan at sabihin ang biyaya ko ay mas makapangyarihan kaysa dun sa nagawa mo. At ang favor ko ay mas makapangyarihan kaysa doon sa kung ano man ang tingin sa iyo ng tao. Sapagkat ang nagsinungaling sa tingin ng tao, tiyak yan po ay talagang bagsak na. Iko-condemn yan, hahatulan yan, iko-komentan yan sa Facebook ng kung ano ng mga pangit. Pero itong si Abimelech, isang pagano na hindi naman nagsinungaling, nagkasakit, pinagaling pa. Ginamit ni Lord Jesus si Abraham para pagalingin siya. Okay? Ano ang malalaman nating lesson dito? Kung nasaan ang favor ni Lord, nandoon ang kanyang qualification. Qualified ka lagi. Hindi ka pwedeng i-disqualified ng kahit na sino pag nasa iyo si Jesucristo. Tandaan mo, new covenant na tayo ngayon. Na-save tayo sa blood ni Jesus Christ. Nakakagawa tayo ng mga pagkakamali, nakakagawa tayo ng mga bagay na minsan ipapamukha sa iyo ng mundo, ikokomentan ka, pagsasalitaan ka ng mga pangit. Ngayon, si Satanas bubulong sa'yo. Ayan, mag-isa ka lang ngayon. Wala kang kakampi kasi mali ang ginawa mo. Maling ginawa mo. Pero sa mga oras na yan, tandaan mo, kung ikaw ay totoong mananampalataya ng Panginoong Hesus, sa oras na yan, kasama mo ang Panginoong Jesucristo. Yung mga unbeliever na nagko-condemn sa'yo, tatalbog sa kanila parang bola. Yung mga sinasabi nila sa'yo.
Very powerful ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Okay? Grace is greater than anything. Naligtas tayo dahil sa grace. Si Abraham, tandaan po ninyo, ginamit siya kay Abimelech. Si Abimelech na isang pagano, nakatanggap ng kagalingan dahil ipinanalangin ni Abraham. Di ba? Naisip niyo po ba kung sino po tayo ngayon kay Jesus Christ? Kung yung pagano pinagaling, ikaw na Kristiyanong may sakit, huwag mong tanggapin ang iyong karamdaman. I-claim mo ang iyong kagalingan. By His stripes, we are healed forever and ever. Kung si Abimelech na pagano gumaling, ikaw pa. Okay. So, ayan po ang gusto ko sabihin niyo. Ang daming masustansyang mga makikita po natin sa buhay ni Abraham. At makikita mo ang pabor. Oops, pabor po yan. Hindi pa binibigay ang law kay Moises. Pabor yan. Tandaan nyo, before the law enters. Before the law entered, grace pa rin nun. Amen? Oh. Grace pa rin yan. Nagkasala si Adan at Eva, dinamitan sila ng Diyos. Grace yun, ba? Hindi po ba? So, ayan pong gusto ko pong sabihin po sa inyo. Di ba? Hindi sila kinukondem ng Diyos. Maski nagkakasala sila. Kasi simula nung pumasok ang kasalanan sa mundo, alam na ng Panginoon, domino effect na po yan. Kaya nga po pinadala niya ang Lord Jesus Christ upang si Jesus ang umako ng lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. And having Jesus with you right now, walang pwedeng mag-disqualify sa iyo. Maski nakagawa ka pa ng pagkakamali. Again, I am not magnifying your wrong deeds. Hindi ko minamagnify na gawa mong pagkakamali sapagkat yan, kung kasalanan yan, kasalanan yan. May consequence yan. Ultimo yung consequence na pwede mong anihin doon sa pagkakamali mo, pwedeng alisin ng grace yung consequence na yan. Kasi yung mga hindi natin deserve, yan ang ibibigay sa atin ni Lord Jesus. Parang si Jesus, hindi rin niya deserve na mamatay sa cross, pero kinuha niya. Kaya yung mga bagay na hindi mo deserve, halimbawa, nagkamali ka, deserve mong ganito, ganyan. Okay? Dahil nasa iyo si Lord Jesus, yung hindi mo deserve, yun ang ibibigay niya. Ano ba yung hindi mo deserve? Hindi mo deserve na mapatawad ng mga tao, pero ikokos niyang patawarin ka ng mga tao dahil sa grace po niya. I hope na iintindihan niyo po kasi napakalalim po ng grace. It's a very strong and very, very powerful doctrine. It's not just a doctrine. The grace is a person. Grace is Jesus Christ Himself. At kung mananampalataya ka, rest assured, Jesus lives in you. Okay? Sometimes, may mga tanong ang mga Kristiyano, bakit ganyan, bakit ganyan? Alam niyo, sa oras na nagtatanong ka, doon mo lang tignan si Hesukristo. Just look unto Jesus. Then makikita mo ang sagot. Ang sagot, alam mo kung ano? That you are loved, protected, and highly favored by Jesus. Hindi matatanggal ang kaligtasan mo, hindi matatanggal ang favor mo, kaya wag mong hayaan na maliitin ka, wag mong pabayaan na i-down ka, wag mong pabayaan na i-disqualify ka ng kahit na sino paman. Paano ko nasabi yan? Minsan malimit pa nagkamali ang tao, may mga marinig kang mga kinukondem ka, ganyan-ganyan. At kung mananampalataya ka, mas mataas yung antas mo na eh. Mataas, actually, sa mundong ito, ang pinakamataas na antas, ang mga mananampalataya eh. Tayo po yun. Tayo, nasa pinakamataas na estado tayo. Daig natin ang kung kahit na sino sapagkat we are the children of God. Amen? We're the child of God. So tayo po ay nasa pinakamataas na antas na estado ng kahit na ano pa man sa mundong ito. Kahit pinakamataas ang taong yan sa pwesto, sa posisyon, sa gobyerno, sa ganyan, kung wala sa kanya si Jesucristo at ikaw nagtitinda ka ng puto at si Jesus Christ nasa iyo, mas mataas ang posisyon mo sa kanya sa mata ng Diyos. Amen? Kaya kapag ikaw ay kinukondem ng mga tao at alam mong mananampalataya ka, don't give in to their condemnation. Rest assured, know that Jesus loves you. Huwag mong papabayaan na i-disqualify ka ng kahit na sino. Dahil nang tanggapin mo si Jesus, qualified tayo forever. Dahil ang pagiging qualified natin ay hindi based sa mga gawa natin, kundi based dun sa tinapos niyang gawa sa krus ng Kalbaryo. Yan lang po sa ngayon. Good morning.